What is worship? Is it a song we sing, a moment we feel, or a ritual we repeat? Or is it something more? Worship is not just a sound. It's Christ forming within us. It's not just personal, but a people gathered, united, transformed. It's not empty routines, but a living devotion. Worship is not just responding to the call. It's us becoming more like Him. Because worship doesn't stop when the music fades. It shapes how we live, how we love, how we witness. When we gather, we don't just shape worship. Worship shapes us. Umaga po sa bawat isa sa atin. Can we praise God? Alright. So, Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay. Kung meron po kayong katabing tatay, batiin nyo naman po yung mga tatay natin. Happy Father's Day. Alright, Happy Father's Day. So, iniimbitahan ko po lahat ng tatay na tumayo at nais po namin kayong ipanalangin. So, hindi po madaling ang isang responsibilidad ng isang tatay. Pero gusto kong sabihin sa inyo, bago kayo maging tatay, nung kinilala nyo ang Panginoon, kayo'y naging anak niya. Kaya we have a Father in heaven who knows everything about you, and He's the one who's gonna sustain each one of you. Can we declare God's blessing? Can we stretch our hands to them? Lord, we just want to thank you, Lord, for all the fathers, Lord, na narito po ngayon, Panginoon. Lord, dalangin po namin that you continue to sustain them, Lord, with your provisions, with your strength. Lord, we even declare, Lord, your wisdom be upon them. Lord, sa mga decision-making na gagawin po ng bawat isa, Lord, mas lalo pang magkaroon ng karunungan galing sa iyo. Dahil kapag nanggaling po sa iyo, Panginoon, yung karunungan, Lord, may kasunod po ito ng mga pagpapala rin na galing sa iyo. Kaya nga po, ang aking deklarasyon sa mga tatay na narito, ay bigyan mo rin po kami ng puso na lagi kayong sasangguniin at laging aasa sa iyo, Panginoon, hindi sa aming sariling kakayanan, kundi sa iyong karunungan at sa iyong kalakasan, Panginoon. I decree and I declare, Lord, your abundant provisions and your blessings be upon each one of us here, Lord, sa mga tatay na narito ngayon. Bless them and their whole family, O God. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Happy Father's Day sa bawat isa po sa atin ngayon. So, ngayon po ay magpapatuloy tayo sa ating series When We Gather. Bakit nga po ba tayo nag-gather together? Bakit nga po ba tayo may worship? Bakit tayo mayroong Sunday service? Bakit natin ito ginagawa? Lahat ng ginagawa po natin dito. At ang tawag po natin doon ay liturgy. So, hindi po letter F, liturgy. Alright, so ito po yung ginagawa natin. We have liturgy. So, liturgy is the sacred rhythm of worship through which God forms His people as they gather in His presence, hear His word, respond in faith, and are sent into the world on His mission. So dito po, as we gather together, dito po tayo natatransform. Dito po tayo nababago pang patuloy as we hear the Word of God. Mas lalo pa nating nauunawa ng Kanyang kalooban at mula po doon, nababago pong patuloy yung ating mga buhay. At nang sa ganon, as we go to the mission field, ay makikita rin po sa atin kung paano nating naranasan ng Diyos sa atin pong buhay. And as we gather, so we want to encounter God. Yun po ang dahilan kung bakit tayo narito ngayon. Nawa, bago po tayo nagpunta ngayon, excited ho tayo na, Lord, as we gather together, excited po kami na marinig kayo, ma-encounter namin kayo, Panginoon. And that's the purpose of our gathering. Nawa, hindi po tayo uuwi na kung paano tayo pumunta, ay ganun din tayo pauwi. Nawa, pag uwi ho natin, ay naranasan ho natin ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba ron? Nawa, sa pakikinig ho natin ng salita, ay narinig ho natin ng Diyos, tinuruan tayo, binago tayo, at patuloy pang pinalalim ang ating pananampalataya sa Kanya. So, kasabay po ng ating gathering ay ang ating pong mga awitin. Yan po yung pag-uusapan natin. Bakit po ba tayo umaawit?
bakit tayo kumakanta sa Panginoon. At yun po yung ginawa po natin kanina. And we have the privilege to worship the Lord, kasama po ang bawat isa. And we are shaped as we celebrate and proclaim who God is, what He has done, and what He promised to do. So yun po yung sinaselebrate natin. Umaawit ho tayo sa mga bagay na ginawa sa atin ng Panginoon, kung sino ang Diyos, at kung ano pa yung Kanyang gagawin pa sa atin pong mga buhay. So how many here experience the goodness of God in your life? So naranasan ho natin, di ho ba? Mabuti talaga ang Diyos, tapat ang Panginoon, at hindi po nagtapos doon. Patuloy siyang gagawa at gagawa pa ng mga mabuti at dakilang bagay sa atin. At yun ho yung dinideklara natin as we worship the Lord. We declare the goodness of God, we declare who God is, and we declare what He will continue to do in our lives. So, as we gather together, can I invite you all to stand, and let's read the Word of God in Colossians 3:16. And it says here, "Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs, with thankfulness in your hearts to God." That is the Word of God. Tayo po'y saglit na manalangin sa Panginoon. Heavenly Father, we thank you, Lord, for the privilege, Lord, to worship you, for the privilege to hear from you, Lord. Dalangin po namin, Lord, na kayo po ang patuloy na mag-transform ng amin pong mga puso. Kayo po ang magbago sa amin kung ano pa yung mga bagay na dapat pang mabago. Nawa hindi lang po namin marinig ang iyong mga salita, kundi ma-i-apply po namin ito sa aming mga buhay dahil ang nais nyo sa amin ay patuloy pa namin kayong maranasan kung gaano kayo kabuti, Panginoon, at kadakila sa aming mga buhay. Bless each and every one of us as we study your word. Use your servant only as your mouthpiece, O God. May your name be glorified and may your name be honored in the midst of us. This we pray in Jesus' name. Amen and amen and amen. Mari na po tayo maupo. So, ito pong binasa po natin na salita ng Panginoon ay, kung babalikan po natin yung pinaka-una po na verse dito po sa Colossians chapter 3, ang inihatid po na mensahe rito ay tayo raw po'y nakipag-isa na kay Kristo. At dahil tayo may personal na relasyon sa ating Panginoon, ay dapat ang ating isipan at ang ating puso ay hindi na sa mga bagay ng mundo na ito. Kaya sabi po ron, set your mind on things above and not on earthly things. So sapagkat ang pinapatungkulan po ron ay ang mga bagay na nagpapalayo sa atin sa Panginoon, na kung saan nung tayo hindi pa natin kilala ang Panginoon, ay nag-focus po tayo sa mga bagay na nagpalayo sa atin sa Diyos, which is yung atin pong mga kasalanan. Na ngayon tayo nakipag-isa na raw kay Kristo, set your things on things above and not on earthly things. Ano po yung mga things above? Yun daw po yung tayo nagmamahalan, tayo nagpapatawaran, tayo ay nag-aaral ng salita ng Panginoon, at ito po yung reminder sa atin ng salita ng Panginoon. Let the word of Christ dwell in you richly. Kung meron mang dapat na tayo na ngayon ay pinapahalagahan, ay ang mga bagay na patungkol sa Panginoon, ang salita ng Diyos, sapagkat doon tayo nag-grow. As we study the Word of God, we grow together, mas naiintindihan pa natin kung sino ang Diyos, at nakikilala natin ang Panginoon sa ating buhay, at yun po, sinasabi rin po rito, teaching and admonishing one another in all wisdom. So, dito po nangyayari yung tayo may spiritual foundation class, may victory group ho tayo, may one-to-one ho tayo. Doon ho tayo nag-grow together. Yun ho yung church, fellowship with one another. Sapagkat sinabi po ng salita ng Panginoon sa Acts chapter 2:42, "And they devoted themselves into apostles' teachings, fellowship with one another, breaking of bread, and prayer." So ito po yung ginagawa natin sa church. We study the Word of God, we fellowship with one another, we grow together as we encounter God, and then we pray. At kasama po rito sa ating fellowship and gathering ay ang mga kanta po na inaawit ho natin. So bakit po tayo kumakanta? So nag-research ho ako, ano po ba yung bakit tayo umaawit? So tingnan po muna natin, ano yung pananaw ng mundo sa pag-awit. Ano po? Bago natin talakayin, bakit ba tayo aawit sa Diyos? So, to express emotions. People write songs to express love, joy, pain, heartbreak, hope,
anger, or dreams, music becomes an outlet for what they feel inside. So kaya ho tayo kumakanta kasi we want to express our emotions. Kapag ka masayang-masaya ho tayo, di ho ba? Tayo umaawit. So kapag ka ho tayo ngayon, ay meron tayong na-experience sa Diyos, di ho ba ang sarap umawit sa Panginoon? Di ho ba ang sarap i-express yung emotions natin kasi binigyan tayo ng emotions ng Diyos at dahil may emotions ho tayo, ang sarap umawit dahil yun yung personal mong experience kay God. So now, mga kapatid, dito daw po yung ano daw po natin ng kanta ay people write songs to express love, joy. Pansinin niyo po yung taong in love na in love, ang saya. Di ba ina-express niya yung kanyang pag-ibig doon sa pagkanta? Yung, di ba pagka in love na in love ka, I think I'm in love, I think I'm in... Tapos habang naguhugas ka ng pinggan, umaawit ka ng mga love songs, di ba? So ngayon, ina-express mo yung emotions mo doon sa kanta na yon. So music becomes an outlet for what they feel inside. So to tell stories. Many songs tell stories about life experience, relationships, struggles, victories, and cultural values. So, yung kanta po na ginagawa ho ay para sabihin ko ano yung istorya nung kanta na ito. Marami yung kanta na may istorya talaga. Pwera lang ho yung hawak mo ang beat. Di ba? Wala hong istorya yun eh. Basta hinawakan na lang niya yung beat at saka siya sumayaw. So, wala hong istorya yun. Pero karamihan ho ng kanta ay may istorya. Yun ho yung dahilan kung bakit ho tayo umaawit. Dahil yung inaawit ho natin at kinakanta natin ay istorya natin sa Diyos. Istorya ng kabutihan ng Diyos, istorya ng katapatan ng Diyos sa atin. Kaya ho tayo umaawit sa ating Panginoon. And to influence others. Songs can inspire, motivate, entertain, educate, or even persuade people towards certain beliefs and lifestyle. So, alam niyo po ba na maraming mga naging aktivista dahil sa kanta? So, sa kanilang inaawit. Kaya, ano yung mga awit natin sa puso natin? Kailangan inaalam natin ano ba yung mga inaawit natin. Baka kasi mamaya yung awit natin ay rebellion na against sa tawag dito sa bayan po natin. So kailangan pinipili ho natin yung kanta na inaawit ho natin. On the other hand, kung ang inaawit naman po natin ay papupuri at pasasalamat sa ating Panginoon, it can influence others as well. So, kapag ka nakikita po tayo na nagwo-worship sa Panginoon, di ho ba, nakaka-influence din tayo sa iba, na nakikita tayo ng iba, we are worshiping the Lord na, ano kaya meron sa tao na yon? Alam ko may problema yun eh. Alam ko may mga pangangailangan to, pero nagwo-worship pa rin kay Lord. So, it can influence. Alright, yung mga kanta po, na kinakanta po natin, marami pong pwedeng ma-influence po ito to create connection. Music helps people feel understood and connected with others who share similar experience and emotions. All right, and to leave a legacy. Artists often compose songs to communicate their message and leave an impact that lasts beyond their lifetime. Pansinin niyo ho, pag may inawit ako ngayon, siguradong lahat ng nakarinig ng musika na to, kayang sabihin kung sino yung umawit nito. Di ba? Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng... alam nyo lahat, di ba? Sino yung kumanta? Di ba? So ito yun yung impact ng kanta. So na kahit na wala na yung taong nagsulat, meron pa ring impact yung awitin niya dahil nag-iiwan to ng legacy. Di ba? So, meron pa ako narinig dati na kanta nung panahon namin. Kaya alam mo kung ano yung panahon eh. Pagka alam tong kanta na to eh. Yung if a picture paints 1,000 words, then why can I paint you? So, magkababata siguro tayo bro nung araw, di ba? So, ano yung umawit nun? Sino? Bread. Alam natin. Bakit? It leaves a legacy. So, di ba? So how about, God is good all the time. He put a song of praise in His heart of mine. God is all the time. God is good. Sino yung sumulat nun? Yung iba hindi na masabi.
yung mga nakaalam, sigurado kasing edad ko yon or mas maedad pa sa akin. Alright? So, mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Sino kumanta? Victory worship. So, imagine that, yung mga kanta ng mundo hanggang ngayon may effect. Yung mga kanta ng mga tao hanggang ngayon, merong influence, merong legacy na iniwanan. Ito yung dahilan kung bakit patuloy tayong gagawa ng kanta at aawit sa Diyos. Sapagkat nais nating iwanan na merong Diyos na tapat at mananatiling tapat sa buhay ng bawat isa. Amen! So now, what's the effect? Ano yung impact nitong kanta na ito? So, song shape thinking. The lyrics we repeatedly hear can influence our beliefs, attitudes, and worldview. So, ibig sabihin, kung ano yung pinapakinggan ko ng pinapakinggan ngayon, nagkakaroon ng effect sa pananaw ko yon. Ano yung lagi mong kinakanta? Sabi ka bang awitan ng Panginoon? Sabi ka bang kantahan ng Diyos sa iyong buhay? Sapagkat kung ano yung lagi kong inaawit, ay nagkakaroon ng effect yon sa buhay ko. So, songs affect emotions. Music can bring comfort, excitement, sadness, peace, or motivation. So, nakaka-apekto to. Kaya pag malungkot ka, tapos makikinig ka pa ng magpapalungkot pa ng madidepress ka na nun. Di ba? Imagine that, malungkot ka na, tapos pakikinggan mo pa yung nung isang araw. Di ba? So, lalo ka malulungkot. But how about, kung malungkot ka, may problema ka, at may pangangailangan ka, pakinggan mo yung katapatan ng Panginoon. Pakinggan mo yung dakilang katapatan ng Diyos, pakinggan natin yung dakila ka, O Diyos, sa buhay namin. How about that? Hindi kaya ma-encourage tayo? Hindi kaya ma-remind tayo ng kabutihan at katapatan ng Panginoon sa ating buhay? Kaya nga, kung malungkot ka ngayon, you worship God. Kung may pangangailangan tayo ngayon, you worship the Lord, at doon natin makikita, ito pala yung tinuturo sa amin kung bakit kami nagwo-worship. Kasi bakit? The reason why we worship the Lord, because we focus on the Lord, not on the problem that we have. Yun yung worship natin. Kasi po pwede tayong kumakanta, pero wala yung puso natin sa kinakanta natin. Pero yung totoong nagwo-worship, sa ating Panginoon, hindi lang yung lyrics yung sinasabi niya. Totoo ito sa puso niya at nakapokus siya sa Diyos na kanyang sinasamba. At yun yung kinakanta ho natin every Sunday. Kaya ayaw ho naming mamiss kayo doon sa praise and worship natin. Kaya next Sunday, sabihin mo sa katabi mo, maaga tayo ha. Alright. Okay, maaga tayong magwo-worship kay Lord. Alright. So, songs influence behavior. Many people are inspired by songs to pursue goals, embrace certain lifestyle, or adopt particular values. So, nakaka-influence ito. Yung, alam mo yon, yung kanina malungkot ka, pagpunta mo rito, pero nag-worship ka na kay Lord, napanatag na yung puso mo. Nagkaroon ka ng kapayapaan, nagkaroon ka ng joy. Bakit? Kasi na-focus ka na kay Lord at hindi na sa sitwasyon na meron ka. And songs create memories. Music becomes attached to significant moments in life, helping people remember experiences and emotions. Alam niyo po, habang kinakanta natin, yung mga awiting kanina, pupurihin ka sa awit, itataas ang iyong tinig. Di ba? Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw lamang. O, di ba? Ano na isusunod doon? Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian. Ano na isusunod? Kadakilaan mo'y hindi mapapantayan. Grabe. Yun pa lang eh. Di ba, when we sing that song, alam nyo, naaalala natin ngayon yung Lord, tapat ka nga pala sa akin. Kailan ba nagkulang ang Diyos? Meron ba rito, sumala na sa pagkain? Di ba, meron ba rito, napabayaan ka na ng Panginoon nung nagtapat ka sa Kanya? Meron ho ba rito ganon? Meron ho ba rito makapagsasabi na, alam mo, Pastor, nung nagtiwala ako kay Lord, nung kinilala ko siya sa buhay ko, sa totoo lang, lagi kaming kulang eh. Di ba? Meron bang ganun dito? Pero sino dito magsasabi, nung kinilala namin si Lord, Pastor, sa buhay namin, bagamat
May mga pagkakataong may pangangailangan pa rin, pero doon namin mas napatunayan, tapat ang Diyos sa aming buhay. Amen. Di ba doon sa panahon na yon? Come on, let's praise God. Doon sa panahon na akala mo parang kulang, sa panahon na akala mo wala nang solusyon, sa panahon na akala mo, Lord, dead end to, pero doon ko napatunayan that God will make a way when there seems to be no way. Kaya nga, it creates memories na habang kinakanta ko to, Lord, naaalala ko, tapat ka nga pala. Dakila ka nga pala sa akin. So, anong kanta ang meron tayo ngayon? Di ba? Songs build culture and identity. Songs often reflect and reinforce the values of family, community, nations, or generation. Nagbibigay po ito, nagbibuild to ng kultura. Kaya, alright, so, mabilis lang po announcement. Yung plate number daw po na DBU 4968 and BYD 832, CBK 5426 and CCA 8938 ay makikisuyo lang daw po na pumunta lang daw po sa parking. Ayusin lang daw po yata. Salamat po. Alright, let's continue. So, anong ang kanta ng puso mo ngayon? Ano yung inaawit natin? Alright? Kasi kung ano yung awit natin, yun yung nagre-reflect sa atin, yun yung maaaring pwedeng maka-influence sa akin. Sana ang awit natin ngayon, sana hindi dalawa puso ko. Di ba? Parang kailan lang, di ba? Puso ko'y walang gulo, may minamahal. Di ba? Yung palang sa lyrics, at minamahal ako. Di ba? Nung nakilala, naguluhan ka tuloy doon sa kanta. Di ba? Bakit? Kasi ang ayos ng buhay mo dati, okay ka dati, tapos may nakilala ka, uy, okay pala yung kanta na yun. Ito ngayon ang kakantahin ko, ito kanta ng buhay ko. Sana hindi ganon. Di ba? Sana hindi isang linggong pag-ibig. Di ba? Merong gumawa nga ng kanta, walang istorya eh. Nauntog lang siya, ginawa niya na ng kanta. Alam niyo yung kung ano yun? Yung aray nako. Di ba? Ginawa lang na istorya yon, pero sana, yung kanta natin ngayon, how great is our God. Sana yung kanta natin ng puso natin ngayon, God is faithful. God is sovereign. Sana yung kanta natin, Lord, ikaw yung lilim ko, Panginoon. Lord, Diyos ka sa amin, Panginoon. Ang daming pwedeng kantahin. Sana, wag lang yung isang linggong pag-ibig. Ano? We remember what we sing, and we become what we repeatedly believe. Yun po yung isang katotohanan. Kaya po, napakalaga po nung kanta po natin. Bakit? Kasi yun yung naaalala natin lagi, at kung ano po yung lagi nating naririnig, pinaniniwalaan natin. At dahil pinaniwalaan na natin, yun na yung gagawin natin. Kaya napakahalaga ho ng ating inaawit. So now, the question is, bakit ba tayo aawit sa Diyos? At bakit ba natin siya awitan? We sing a worship song because it is a command by God. Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. Ito po ay inutos sa atin ng salita ng Panginoon. Na kung saan, mula dun sa salita niya, ay umawit po tayo at diniklara natin sa ating buhay kung sino siya. At habang idinideklara po natin sa ating buhay kung sino ang Diyos, ay yun po yung nalalakaran natin. Subukan po natin ideklara sa buhay natin na i-meditate natin, wala na, hindi ko na talaga to kaya, may problema talaga tayo, wala nang solusyon talaga to. Subukan lang natin i-meditate yun. Di ba? Sigurado ko, lulungkot tayo. Pero when we sing a song, a worship song to the Lord, alam niyo po, nababago, maaaring hindi yung circumstances, pero nababago po yung puso natin. We sing because God uses worship to transform and encourage us. Yun po ang dahilan. What then, brothers? When you come together, it's one as a hymn, a lesson, a revelation, a tongue, or an interpretation. Let all things be done for building up. So, habang tayo umaawit ng papuri sa Diyos at sumasamba sa Panginoon, nabibuild po yung faith natin, di po ba?
Naaalala natin kung sino ang Panginoon sa ating buhay. Natatransform ho tayo. Nare-remind tayo kung ano na yung ginawa ng ating Panginoon. At tingnan po natin yung istorya ni Pablo o ni Paul and Silas. In Acts chapter 16:25 to 26, about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. And suddenly, there was a great earthquake so that the foundations of the prisons were shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone's bonds were unfastened. So now, ito po yung mga kapatid. Kung may problema tayo, may problema ho ba si Pablo at saka si Silas? Nakakulong ho sila dahil sa kanilang pananampalataya. Sila ho ay pinahirapan, ikinulong, pero saan ho sila nag-focus? Hindi nila sinabi na, Lord, ano ba naman tong pananampalataya na to? Diba, Lord, sinabi mo sa amin, iingatan mo kami, ba't kami nakakulong? Sinabi mo sa amin, Lord, nung kinilala ka namin, Panginoon, di ba sabi mo, aayusin mo yung buhay namin? Pero bakit mo kami ikinulong, Lord? Pero mas malalim pa yung kanilang pagkaunhawa doon sa personal nilang gusto na mangyari sa kanilang buhay. Sapagkat it's never about us anymore, Lord. Kung Lord, kalooban mo, Panginoon, na nandito kami sa kulungan para ma-share namin yung gospel, let your will be done, Lord. Pero hindi ang kulungan ang magpapapigil at magpapahinto sa amin para purihin ka. Dito sa kulungan na ito, Panginoon, ay mas lalo ka namin gustong purihin sapagkat dito namin mapapatunayan kung sino kang lalo sa aming buhay. Lord, sa problema na ito, Lord, sa pangangailangan na ito, Lord, doon sa sitwasyon na meron kami ngayon na para kaming nakakulong, Lord, Lord, mas gusto namin, mas purihin ka namin, sambahin ka namin, at kilalanin ka namin, at purihin ka namin doon, Panginoon, at mas lalo naming makita ang kaya mong gawin sa aming buhay. Listen to this, mga kapatid. When you worship God, great things will happen. May problema ka, you worship God. Meron kang pangangailangan, you worship God. At lalo't higit naman, may pagpapala ka ba ngayon? Mas lalo mong dapat purihin ang Diyos. Di ba? Sino dito may problema? You worship God. Amen. Sino dito napagpala ng Diyos? You worship God. Sino dito, kahit anong tanong ko, hindi kayo sasagot? You worship God. Amen. Purihin natin ang Diyos. Dito ang pagpapakita ng totoong pagpupuri sa Diyos sapagkat hindi nakabasa sa sirkumstansya ng kanyang buhay. Madaling mag-worship kay God pag maayos lahat eh. Madaling magpuri sa Panginoon kapag everything is going well. Lord, thank you kasi okay business namin. Thank you, Lord, pumasa ko sa exam. Thank you, Lord, ang daming negosyo ngayon. Thank you, Lord, ang ganda ng sitwasyon na meron kami ngayon. Thank you, Lord, madaling i-worship si God. Pero yung totoong worship, kahit wala yan, dahil alam ko at kilala ko kung sino ang Diyos, pupurihin ko pa rin siya sa kabila ng sitwasyon na meron ako ngayon. Amen! So God not only receives our worship, He also works through it. Hindi niya lang tinatanggap, kundi kumikilos po siya sa buhay natin. Binabago niya yung pananaw natin. Na dati akala ko, Lord, masarap lang mag-worship sa'yo if everything is going well. Pero Lord, iba ngayon yung pananaw ko. Lord, kahit may problema ako, Lord, i-worship pa rin kita. Kasi alam ko, Panginoon, ikaw pa rin ang solusyon sa problema na meron ako. Worship reminds us that God is greater than our circumstances. When we sing a song, when we worship to God, we are actually saying to the Lord, Lord, mas malaki ka sa problema ko. Lord, hindi itong problema na to magpapahinto sa akin para purihin kita. So, nakausap ko si Horacio Spafford nung isang araw. Nagkakwentuhan ho kami. Sabi ko sa kanya, bakit ba nalikha mo yung kanta na It Is Well With My Soul? So, alam niyo po ba yung kanta na yan? 1847 pa ho kasi yan eh. Alright, kaya ho, binalikan ko ho siya, nag-usap ho kami nung 1847. Kaya ho, hindi lang ho halata yung edad ko ngayon. So, kidding aside, yung kanta po na ito, nalikha niya, nung panahon na hindi maayos ang lahat. Alam niyo po, nung nagkaroon ng Great Fire in Chicago, isa po yung kanyang negosyo sa nasunog na lahat. Nung nagkaroon ng Great Fire in Chicago. At
hindi po doon nagtapos sapagkat yung kanyang mga anak, nung papauwi na sa kanila, ay nagbarko. Yung kanyang 3 anak na nauna ho sa kanya ay unfortunately, nakakalungkot, yung 3 anak niya ay naaksidente yung barko at yung 3 anak niya ay namatay. How can you worship God in that situations? Ang hirap parang sasabihin na, Lord, it is well with my soul. Pero doon yung mas lalong makikita na, Lord, alam kong mahirap, alam kong masakit, pero gusto ko pa rin ideklara, Panginoon, na mas lalo kong mararanasan ng kapayapaan mula sa iyo sa panahon na ito. Knowing, Lord, that you will never allow things to happen without your great plan and purpose in my life. Ang hirap gawin ito. Pero ang totoo nun, nalikha yung kantang It is well with my soul nung panahon na nawalan siya ng negosyo, nung panahon na nawalan siya ng 3 anak. Bakit? Sapagkat hindi naman natuldukan ang kanyang buhay dahil nawala ang mga ito. Dahil alam niya ang pangako ng Diyos na ang sino mang manampalataya sa Kanya ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At alam niya, to live is Christ, and to die is gain. Therefore, I can still worship the Lord who knows everything about me. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot thou hast taught me to say, it is well with my soul. Yan ho yung kanta ni Horacio Spafford. Pasensya na ho kayo, dahil mas maganda ho ang pagkanta niya pag siya ho ang kumanta niyan. Pero, anumang sitwasyon na meron ho tayo, yun ho ay indikasyon na totoo tayo nagpupuri sa Panginoon. Sa kabila ng problema, ay inaawitan pa rin natin siya. Amen. So, true worship is not based on circumstances, but on trust in the Lord. We sing because God is worthy of our praise. Who is? Sino ba ang Diyos sa buhay mo ngayon? Kasi sa totoo lang, mahirap pong sambahin ng Diyos na hindi natin kilala. Paano nating sasambahin ng Diyos na hindi natin naranasan? Paano nating sasambahin ng isang Diyos na hindi natin personal na na-encounter sa ating buhay? Paano nating sasambahin ng isang Diyos na hindi ko naintindihan, bakit ba niya ako iniligtas at ano bang kaligtasan ang ibinigay niya sa akin? Mahirap sambahin ng isang Diyos na tinitingnan ko lang siya sa sitwasyon ng buhay na meron ako ngayon. Mahirap sambahin ng isang Diyos na titingnan ko lang siya sa mga pagpapalang ibinibigay niya sa akin at hindi sa mga problema na meron ako ngayon. Mahirap sambahin ng isang Diyos kapag tiningnan ko lang siya sa mga bagay na pwede kong hingin sa Kanya at kapag hindi ko nakita kung sino siya sa aking buhay. Who is God? God is sovereign. Isaiah chapter 6 verse 1, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting upon a throne and high and lifted up. Alam niyo po kung ano yung gustong sabihin ng Panginoon at ipahiwatig niya kay Isaiah? They were in times of crisis. They were in times of problems. Alam niyo po, they were threatened by other nations. Wala yung king. Paano nila ipagtatanggol ang kanilang mga sarili? Si King Uzziah ang naglagay o nagdala ng prosperity because of his leadership sa Judah. Pero ito pinapakita ng sitwasyon, wala na yung king ninyo. Tapos threatened pa kayo ng ibang bansa. Paano kayo ngayon magwa-worship? Ano gagawin ninyo? May ganun bang sitwasyon sa buhay natin? Di ba? May problema ka pa, nadagdagan pa ng ganito, tapos meron ko pang iniisip na isa pa. Paano kayo magwo-worship kay God? Why? Paano tayo magwo-worship? Knowing that He is still on the throne, no matter what is happening right now. Nagkakahati-hati man ng Senado sa bansa natin. Maaaring merong mga pamumuno na hindi maayos, pero ang makikita at ipinapakita sa atin ng Panginoon, huwag kang mag-alala anak, I am still on the throne.
I am in control. I am sovereign. Yung iyong buhay, hindi lang nakadepende sa mga tao. Nakadepende sa akin na Diyos na may hawak na yung buhay. So now, yun po yung gustong sabihin ng Panginoon sa atin. Ano man ang sitwasyon ng buhay natin, God is sitting on a throne. He is sovereign. Yun yung dahilan ng worship. God is good. God is good. And all the time. Wow, paano ka di makaka-worship kay God kung alam mong mabuti siya? Di ba yung tao nga na gumawa ng mabuti sa'yo, di ka makapakali na, paano mo siyang babalikan ng kabutihan din Di ba ganun yung puso natin? How much more yung Diyos na gumawa ng mabuti sa atin? Kapag naging totoo ito sa atin, hindi ka mapakali kung paano mo siyang ipurihin at sambahin. The Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in Him. Unless na maintindihan ko to, kakantahin ko lang at aawitin yung mga kanta na hindi totoo sa puso ko. Pero pag may personal na encounter ako sa Diyos, kaya kong awitin na dakila talaga ang Diyos. Mabuti ho ba ang Diyos? Patuloy ho siyang gagawa ng mabuti sa atin. Kaya, pwede ko bang imbitahan yung aking anak dito sa harapan? Aawitin ho natin to sa Kanya. At gusto ko kayong encourage ngayong umaga na ito. Ano mang sitwasyon ang meron ho kayo ngayon? God is still sitting on the throne. May problema ka ba ngayon? I just want to minister to people who are broken right now. Di ko alam kung anong brokenness ang meron kayo. Financial ba yan? Relationship ba yan? Or meron dito, maaaring may mga uncertainty kayo ngayon na nararanasan na, Lord, hindi ko alam kung ano yung mangyayari pa sa araw ng bukas. O ngayon, doon naman sa isang banda, pwedeng wala tayong problema. Pwedeng wala tayong mga pangailangan. Pwedeng sagana ang buhay natin ngayon. Pero nais kong sabihin sa bawat isa sa atin ngayon na hindi yan ang dapat nating pagtiwalaan. Kasi in a glimpse of an eye, yung nangyari ng pandemic, isang mensahe sa atin Isang samid lang, pwedeng mamaya ay wala na ang buhay. Paano nating sasabihin na pwede nating pagtiwalaan ng lahat ng ganyan? Ngayon, ito'y isang pagkakataon to worship the Lord. In whatever circumstances that you're facing right now. May problema ka, wala kang problema, dapat kilalanin natin ang Diyos. Sana hindi na tayo dumating pa sa punto na may problema ako, tsaka pa lang ako lalapit kay God. Sana dun sa punto na wala tayong problema, mas lalo nating makita si God na tapat sa ating buhay. At siya'y mas lalong dakila. Okay? Pwede ba ngayong sa umagang ito, with all our hearts, ano man ang sitwasyon mo ngayon, sagana ka, may pangangailangan ka, kakantahin natin sa Panginoon, Lord, ika'y dakila sa lahat. With all our heart, let's sing this song together. O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Let's sing this song with all our hearts. Ikaw ang hari nagmahal ng tulad ko. Amen. Praise God. Ginawa mong lahat, Pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Can we raise our hands to the Lord? Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko.
anumang sitwasyon na ating buhay. Mga kapatid, worship begins with God's worthiness. You know what? Who we are comes before what we do. Pag alam natin kung sino tayo sa Diyos at kung sino ang Diyos sa atin, worship will follow. Mahirap talagang mag-worship pagka wala tayong personal na encounter sa Kanya. Mahirap talagang i-worship ang Diyos kung hindi natin makita kung sino siya. That He is in control, He is sovereign, and all things work together for good. Why? Because God is sovereign. Kaya Lord, mapapa-worship na lang talaga kami. Kasi nga, Lord, alam ko yung problema na to, Panginoon, isang araw, ipapaliwanag mo sa akin kung bakit ko dinaanan. Lord, alam ko yung pangangailangan na to, isang araw, Lord, makikita ko ng maliwanag na maliwanag, bakit ako dumaan doon, Lord. Yun yung dahilan kung bakit na tayo makapapatuloy na mag-worship. Yun yung kinakanta natin. Yun yung inaawit natin, dinideklara natin kung sino ang Diyos. What He has done, His salvation. Alam niyo po ba doon sa Exodus, nung sila'y nakalahaya, ito yung una nilang ginawa. Ito po yung ginawa nilang worship sa Panginoon. Then Moses and the people of Israel sang this song to the Lord, saying, I will sing to the Lord, for He has triumphed gloriously. The horse and the rider, He has thrown into the sea. Ito yung inaalala ho nila. Meron ho silang experience kay God eh. Tayo ho, may personal tayong experience kay Lord. Tapat ho ang Diyos natin sa ating buhay. Meron ho siyang mga ginawa sa atin. Meron ho siyang ipinaranas sa atin. Ito ho yung sinasabi ni Moses. Nakita namin kung paano nyo kaming pinagtanggol, Panginoon, sa mga Egyptians. Nakita namin, Panginoon, kung paano mong tinalo, O Diyos, hindi kami. Nakita namin kung paano mong hinati ang dagat, Lord. Kung paano kayo nag-provide para sa amin. The Lord is my strength and my song, and He has become my salvation. This is my God, and I will praise Him. My Father's God, and I will exalt Him. Naranasan ho ba natin ang kaligtasan ng Diyos? Amen. Yun ho yung sinasabi niya sa John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Paano mo siyang hindi mawo-worship? Bakit? Sa kaunawaan na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Saan? Sa panahon na hindi ka karapat-dapat. Sa panahon na tayo makasalanan. Sa panahon na tayo tumalikod sa Diyos, He gave His one and only Son, that whoever believes in Him sa anumang sitwasyon at kasalanang nagawa natin, kung kinilala mo siya, you will not perish but have an everlasting life. Come on! Di ba? Yun yung dahilan. Lord, ito pinanggagalingan ko. Bakit? Secured yung eternity ko, Lord eh. Yun yung pinanggagalingan ko, hindi yung bank account na meron ako ngayon. Kasi my bank account cannot save me. Yung buhay ko, hindi ko kaya ding ingatan nga eh. At hindi ko rin kaya ipagmalaki yung araw ng bukas eh. Pero Lord, yung kaya ko ipagmalaki, una yung pagmamahal mo sa akin na hindi kaya ibigay ng iba. Dahil yung iba, kailangan kong mag-perform para mahalin ako. Kailangan kong gumawa ng mabuti para ibigin ako. Kaya nga maraming mga kabataan ngayon depressed kasi bakit? Kasi they wanted to please other people. Gagawin nila ng gagawin at pag hindi nila na-please at hindi na sila napansin at hindi na na-like yung Facebook account, malungkot na kasi bakit? Wala nang nagmamahal sa akin, nagkakamali kayo. Mga young people, next generation leaders, huwag nating kunin ang ating identity sa pagmamahal sa iba, ng iba. Tandaan nyo mga young people, you are dearly loved by God. Mahal na mahal ka ng Diyos. Sa mga narito ngayon, mga kapatid, gaano ka kamahal ng Diyos? Di ba ang isang tao para maranasan mo yung pagmamahal, yung inaano mo kung gaano kalaki yung kaya niyang isakripisyo para sa'yo? Gaano ka kamahal ng Diyos? Tingnan mo yung ginawa niya para sa'yo sa krus ng Kalbaryo. At doon masasabi mo, Lord, kaya pala namin inaawit ito. Kaya pala namin kinakanta, Panginoon, ang dakilang pag-ibig mo. Kasi Lord, mahal na mahal mo kami. At naintindihan namin, ano nga ba ang ginawa niyo sa krus ng Kalbaryo? At ang aming naging kaligtasan. Kaya ngayon, muli nating awitin ang awit na ito.
ang kagandahan ng pag-ibig ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa. Let's sing this song together with all our hearts. Hinamag at tinawanan, Praise God. ngunit hindi ka lumabas. Yes, Lord. Thank you, Lord. Pagkat laman ang isip mo, lubos na kaligtasan ko. Ibinigay ang buhay mo para sa bagong buhay ko. Pagkat sa isip mo'y ako minamahal ang tulad ko. Let's worship our God. Pag-ibig Thank you, Lord, for your love. ay ganda Yes, Lord. sa iyong krus. Ibinuhos, O Jesus, inalay mo. Thank you, Lord. Pag-ibig mong kay ganda. Can we worship God? Can we praise Him? Napakaganda ho ng pag-ibig ng Diyos. Ano po? Yun ho yung dahilan. Yun ho yung kung bakit tayo umaawit. Ito ho yung dahilan kung bakit ayaw nating mamiss yung praise and worship. Hindi natin siya binibigyan ng lesser value. Oy, praise and worship pa lang naman hindi pa naman magpipreach si pastor. Hindi sana gano'n yung tingin natin. Sana yung tingin natin, Lord, ayaw kong ma-miss yung worship namin together. Kasi Lord, dinideclare namin doon kung gaano kayo kabuti, kung gaano kayo katapat, kung gaano kayo kadakila, kung paano kayong nagbabago ng buhay, Lord. Yun yung dahilan kung bakit, Lord. And what He continues to do, His faithfulness. Yan yung dahilan ba tayo umaawit. Hindi natapos ang kabutihan at katapatan ng Diyos. Lamentations 3:22-23. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Wow. Ngayong araw na to, bago ang biyaya ng Diyos. Tanggapin natin sa araw na to, sapat ang Diyos sa ating buhay. And tomorrow morning is another opportunity to experience God. Sa susunod pa na araw, 5 years from now, 10 years from now, mananatiling tapat ang Diyos. Bakit? Una, mahal ka niya. Pangalawa, alam niyo, may kakayanan siya na ingatan at pagpalain ka niya. Kaya, dapat ho nating maintindihan ito. Tapat ho ang ating Panginoon. Hindi nababago, hindi katulad ng iba. Ang Diyos ay mananatiling tapat. His mercies never come to an end. Salamat na lang ganun ng Diyos. Kasi kung katulad siya ng ibang tao, baka wala na tayong karapatan ngayon na magpuri at magpasalamat sa Kanya. Pero alam nyo, itong gusto kong sabihin sa inyo, hindi ka susukuan kailanman ng Diyos. Hindi susuko sa iyo ang Diyos. At mahal na mahal ka niya. Can I invite the music team to come up here? Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? Every song of worship is a testimony of God's faithfulness. Remembering what He has done, celebrating what He is doing, and trusting Him for what He will do. So that is our declaration as we worship God. Mananatiling tapat ang Diyos. Mananatiling mabuti ang Diyos. At gagawa siya ng mga dakilang bagay sa buhay ng bawat isa. Can we declare this sa katabi mo ngayon? God will do great and mighty things in your life.
And He will continue to be faithful in your life. Amen. Can we worship Him? Come on, let's worship God. Let's worship Him. Purihin natin ang Panginoon. Walang hanggang katapatan sa buhay ko ay lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Walang hanggan, walang hanggan Yes, Lord. katapatan sa buhay ko ay lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa tanging ikaw. Higit pa, higit pa. Kadakilan mo'y di mababantayan. Walang hanggan, walang hanggan katapatan sa buhay ko ay lagi mong laan. Yes, Lord, narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mababantayan. Pupurihin ka sa awit. Yes, Lord, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mababantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan. Mga sinasabi, church. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan. Jesus, sa'yo man ang kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan. Yes, Lord, at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Yeah! Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Sambahin ka, sambahin
God. Alam niyo po, when we worship the Lord sometimes, it does not change our circumstances or situations. But it will change our hearts and our perspective. And it will deeper your faith unto the Lord. Sa ating pagpupuri sa Panginoon, alam nyo, maaaring may ilan dito na dumadaan tayo doon sa problema, pangangailangan ng buhay na ito na hindi naman natin maiwasan. Problems and difficulties are inevitable in life. Pero kung paano natin itong haharapin, yun ang pinaka-importante. Kung may problema, pangangailangan tayo ngayon, let's worship the Lord. And we will experience how good God is in our lives. Faithful po ang Panginoon natin. Tandaan po natin yan. On the other hand, di ba, kung tayo naman ay walang problema, tayo sagana, tayo ngayon ay maraming tinatangkilik sa buhay, di ba mas lalo namang dapat nating purihin ang Diyos at pasalamatan. So kung may problema ka man ngayon, or meron kang provision mula sa Diyos at pagpapala sa Kanya, purihin pa rin natin ang Diyos sa lahat ng bagay. Amen. So for the last time, muli nating i-offer sa Panginoon ang lahat sa pagpupuri natin sa Kanya. Can we raise our hands unto the Lord? At sabay-sabay nating awiting muli. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Minsan pa, awitin natin sa Panginoon. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Come on, let's worship our God. Lord, we thank you. Lord, we glorify your name. Lord, salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon ng aming buhay. Dakila po kayo. Wala kang katulad, Panginoon. And Lord, sa sandaling ito, Lord, we surrender everything to you, God. Like the song that we have sung together, Lord. Lord, pupurihin ka sa awit. Panginoon, dakila ka, Panginoon. Wala kang katulad at walang papantay sa iyo. At sa sandaling ito, O Diyos, as we raise our hands unto you, can we raise our hands unto the Lord? Lord, we offer everything unto you, O God. Lord, yung problema, Lord, yung mga pagpapala, thank you. Lord, kasi hinuhubog mo yung puso namin, Panginoon, sa parehas na aspeto ng buhay na ito. Tinuturuan mo kaming magtiwala, at tinuturuan mo kaming magpasalamat, at lalong higit pang magtiwala, hindi sa mga bagay na ibinigay nyo, kundi sa iyo lamang, Panginoon. And Lord, I pray, Lord, sa aking mga kapatid, as we worship you, Lord, I know that you will do great and mighty things, Lord, in our lives. Lord, mas dakila kayo sa mga pangangailangan at problemang kinakaharap ng aming mga kapatid at ng sino man sa amin, Panginoon. At sa aming pagpupuri sa iyo, muli naming makikita at mapapatunayan, dinideklara po namin na mabuti at tapat ang aming Diyos na magpo-provide ng anumang pangangailangan ng aming buhay. Lord, deklarasyon po namin at tinatanggap namin, Panginoon, ang mayaman mong biyaya, ang mayaman mong pagpapala, ang iyong proteksyon at pabor sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. Bless your people, O God. This we pray in Jesus' name. And everybody say, Amen, and Amen, and Amen, and Amen.
Alright, can we declare God's blessing? Sabihin po natin sa katabi natin, God bless you. Pagpalain ka ng Panginoon.